Magkakaroon pa ba ng second hearing, Senator Amy? Kasi nga, naulinigan kita, sinasabi mo rin na nahihirapan ka man. Kasi marami nagtatanong, bakit wala kang inimbita? Kasi marami ng legal luminaries, mga former Supreme Court justices, etong mga talagang bihasa, may mga master's degree sa international criminal law and all of that. Talagang, you know, legal experts na talagang yung legal minds that you can mine. Bakit hindi sila humarap because ang maririnig mong sinasabi nila is the legality of the arrest and the surrender. Hindi nila tinatawag na extradition ng pamahalaan, di ba? Surrender ng Pangulo, legal naman daw. Ayun na nga. So, maraming legal experts. Pero tulad ng sinabi ko, kesa sa experts on the side of the government, mas maganda rin yung mga neutral, yung talagang profesor. Objective, Kasi alam natin, napupolitika kapag ganon. Palagay ko, overrepresented na nga yung gobyerno. Mag-isa lang ako doon sa isang panig hanggang dumating sina Alan Peter. Dahil ang dami-daming taga-gobyerno. Sa totoo lang, nung umpisa akala ko walang darating galing administrasyon. Pero biglang nagdagsaan, tapos nagulat nga ako, dagdag sila ng dagdag ng pangalan. Sabi ko, ayos to. Talaga namang prepared sila. Siguro maganda yung hearing natin. Tapos, nung nandun na sila, dumami pala, 3 kwarto na kami, naubusan pa nga ng pagkain Kaya sabi ko, very represented. As a matter of fact, si Inday Sara lang ang nasa kabila at siya lang ang on Zoom, alas 3 ng umaga yata sa The Hague. Kaya, yun nga, inaanyayahan ko kasi magkakaroon ako ng second hearing. May second. Yes, magkakaroon ako. I finally decided kagabi na mag-second hearing na lamang dahil may marami pang nagsasabing bitin, may mga katanungan ng OFW, at ang balita marami pang warrant na susunod. Hindi naman ito ang kaisa-isa at kahuli-huli ang warrant. Meron pang susunod, nababanggit nga yung pangalan ng 5 pulis. Kaya eto nga, kinakailangan alamin natin kung mali yung proseso, mali yung ginawa, wag nang uulitin. Sino naman po ngayon ang iimbitahin mo? At yun na nga, sumulat na rin po sa inyo si E.S. Bersamin para humingi ng advance questions. So now, are you going to give advance questions to Secretary Bersamin, E.S. Bersamin? And sino ngayon yung mga susunod na mga aanyayahin nyo po sa second hearing? Oo, siguro pareho rin yung iba, pero yun nga, katulad ng sinabi kanina, sana talagang lumabas yung ibang mga international law experts kasi hindi naman ordinaryong international law, hindi naman yan bahagi ng batas na araw-araw pinapractice. At iilang talaga ang praktisado dyan. Marami tayong narinig sa social media, sa mainstream, maraming linalathala na puros government side. Gusto ko sana yung legal side lang talaga at yung konstitusyon sa atin. Kasi nagkakapanig-panig na rin, nagkakakulay ng politika, pati yung ating mga legal luminaries. Kaya inaanyayahan ko yung mga former justice, yung framers of the Constitution, lahat na magsabi kung sana. Pero nahihirapan talaga ako. Pero sa second hearing, mukhang si Senator Bato nais lumahok dahil nasa second batch daw siya ng warrant At ang alam ko si Senator Cayetano bitin pa yung mga tanong dahil DFA siya noon marami siyang alam na maitutulong para malinawan tayo. Ang alam ko din yung ating mga OFW na magpaliwanag kung paano sila na iuwi sa atin. At gusto nila na may, may guarantee o assurance ang ating gobyerno na yung mga nakapiit pa sa abroad, na-convict at naparusahan, maiuwi. Kasi sa lagay na ganito, natatakot lahat ng Pilipino. Isipin mo, dito mismo sa iyong bansa, kukunin ka. Paano na lang daw sila sa abroad? Let's get together. Sunnet 25.